Good morning! Ang ganda ng araw ngayon. Ayan o, may paibon pa. Parang sinisipag tuloy ako gumawa ng tinapay. Tara, samahan niyo ako mag-bake. Isa ito sa pinaka-satisfying moment kapag gumagawa ng tinapay, yung pagde-deflate ng dough. Alam niyo, sa totoo lang, noon hindi talaga ako marunong mag-bake. Hindi sa hinagap, hindi ko nga akalain na matututo ko nito. Nag-start lang naman to nung pandemic. Di ba noon naging hobby ng mga tao kung hindi ka magiging plantita, malamang magiging baker ka. Ganun siguro talaga kapag humihinto yung mundo. Nagkakaroon ka ng oras para mag-isip-isip sa buhay at kung ano pa yung pwede mong magawa. Alam mo yon, yung mga bagay na akala mo dati hindi mo kayang gawin, biglang kaya mo pala. Kagaya nga nung pandemic, dahil nga lahat ng tao halos nasa bahay lang, yung iba natutong maggupit, natutong mag-bake, natutong kung ano-anong skills na dati hindi naman talaga nila alam. Kaya yun, nung may kaunti naman akong ipon, naiinganyo ako manood ng mga baking videos, kaya ngayon sinubukan bumili ng oven kahit nung totoo sinula talaga akong alam kung paano gumawa ng tinapay o kahit ano. Ni hindi nga ako marunong magluto. Well, kahit papaano nakakapagluto naman, pero alam mo yon, hindi naman magaling. Like, nahihirapan talaga ako magtansya ng ingredients. Minsan sobra sa asim, minsan sobra sa alat, minsan wala naman lasa. Kasi aminin nyo, para maparami yung niluluto nyo, dadamihan nyo ng tubig, dadamihan nyo ng sabaw. Kaya ang ending, wala na tuloy lasa. Ito pa kayang pagbebake. Ni puto nga, hindi ako marunong gumawa. Ang nagagawa ko lang yata yung ready-made na hotcake, yung naka-box. Tapos eto, bigla akong susugal bumili ng oven na wala naman akong alam talaga kung paano gumamit nun. Pero siguro ganun talaga, kailangan mo munang mag-umpisa kahit wala ka pang kaalam-alam. Kailangan mong sumugal, kailangan mong subukan para malaman mo kung talagang kakayanin mo. Sa totoo lang noon, akala ko pagdating sa baking, yung mga chef lang talaga yung kayang gumawa nun. Yung mga napapanood natin sa mga cooking show. Kasi parang ang komplikado. Kailangan kumpleto ka sa gamit. Kailangan sakto yung measurement mo. Hindi pwedeng puputyo-putyo lang ang gagawin mo. Kasi kung hindi, hindi magiging maayos yung kalalabasan ng gagawin mo. Kaya sa una talaga, kinabahan ako. Pero iba na ang panahon ngayon eh. Dati-rati kasi sa mga cookbook at cooking shows lang tayo matututo. Pero ngayon, ang dami ng paraan, ang dami ng pwedeng mapanood, ang dami ng mga tutorial, manood ka na sa YouTube, manood ka sa Facebook, ang dami mong matututunan, at ang dami nagsishare ng recipes. Kaya, susundan mo lang yon, makakadiskarte ka rin at makakagawa ka rin ng sarili mo. Gaya nito, wala naman akong rolling pin. Pero nakita ko yung tumbler, mukhang pwedeng-pwede namang gamitin eh. Kaya ito na lang yung ginamit ko. Kaya hindi naman kailangan na sobrang dami mong gamit para makapagsimula. Kahit ilan lang yan, push mo na yan kasi hindi mo masisimulan kung hindi mo talaga susubukan. Huwag ka rin sanang panghihinaan ng loob kapag nagkakamali ka. Kasi sa umpisa talaga hindi mo paggamay eh. Tsak maraming palpak, tsak maraming masasayang na ingredients. Pero go pa rin, kainin mo pa rin kahit na matigas yan. Tapyasin mo na lang yung sunog kung nasunog man yan. Sa huli, makakagawa ka rin ng perfect na tinapay na pwede mong ipakain sa pamilya mo. Isa rin yun sa pinaka-exciting part ng baking. Yung kapag natapos na, yung kapag tumunog na yung oven, tapos ilalabas mo na yung mainit-init at mabangong tinapay, tapos nakaabang na yung pamilya mo na gusto na tikman yung ginawa mo. Hindi mo may papaliwanag yung saya na mararamdaman mo habang kinakain nila yung bagay na pinaghirapan mo. Sa bakery nga, natutuwa tayo kapag yung bibili nating tinapay mainit-init pa. Ano pa kaya yung ikaw mismo yung gumawa, ikaw mismo yung nagluto. Tapos, sabay-sabay kayong bubuksan yung oven. Tapos, sabay-sabay kayong titikim. Grabe, sobrang saya ng pakiramdam na yon. Lalo na kung meron kang maliliit na anak, tapos gagawa kayo ng cookies, tapos habang ginagawa niyo nagkatawanan kayo, parang bonding niyo na rin. Tapos magugulat ka na lang, tumitikim-tikim na kayo sa ingredients, hindi niyo namamalayan. Gagawa sana ako ng cheese roll, pero sabi nga ng tatay ko,
Gusto rin niya yung pandesal. Kaya ayan, nag-extra din ako ng ilang piraso ng dough para gawing pandesal. Alam mo naman yung matatanda, ayaw nila no may mga palapalaman, ayaw nila yung may mga komplikadong lasa. Ang gusto nila yung simple lang, yung plain lang. Yung para bang isasuso mo lang sa kape, solve ka na, busog ka na. Kaya ayan, sinamahan ko na rin ng pandesal. Isa rin to sa kagandahan talaga kapag marunong kang gumawa ng sarili mong tinapay. Mako-customize mo kung ano yung gusto mong lasa. Mako-customize mo kung ayaw mo yung sobrang tamis, kung ayaw mo yung sobrang tigas, sobrang lambot, ikaw ang bahala. Ikaw ang masusunod. Ayan na, umaalsa na siya, ready for baking na. Ayan na, maganda na yung alsa niya, pwedeng-pwede na nating lutuin. Ang pagbe-bake, nandyan yung mainit, nandyan yung magulo, yung makalat, yung ang daming hugasin. Lalo na kapag nag-iisa ka lang sa lahat ng ginagawa mo. Pero alam mo, iba yung satisfaction kapag nagawa mo na. Kapag napihit mo na yung oven at waiting ka na lang dun sa tinapay mo para maluto. Mapapawi lahat ng pagod mo lalo na kapag naamoy mo na yung amoy ng bagong-bagong lutong tinapay. Ayan na, mainit-init pa. Excited na akong ipatikin to sa mga pamilya ko. Sana magustuhan nila. Ayan na, Pap. Ang daming asukal for the diabetes ang person. Sorry naman, naparami yata yung asukal ko. Di bali, tatakta ko na lang habang kinakain na. Pero ayan, masayan man tayo na nakagawa tayo ng maayos na tinapay na pwede natin maging merienda, pwede ipakain sa pamilya. Hindi naman talaga ako pro-baker, hindi naman talaga ako professional, pero kahit paano, masaya ako kapag ganito na may natatapos tayo, may nagagawa tayo, may nasusubukan tayo. Ayan, finished product. Sana magustuhan nila. Thank you for watching.